Magandang umaga mga kapatid. Bago tayo manalangin ngayong umaga, hayaan niyong kausapin ko muna kayo bilang inyong kapatid sa pananampalataya. Bilang isang lingkod ng Diyos, nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon upang ihanda ang ating puso sa isang taimtim at makapangyarihang panalangin. Sa Psalm chapter 106 verse 1, sinabi, "Purihin ang Panginoon o magpasalamat sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, ang kanyang awa ay walang hanggan." Mga kapatid, ito'y paalala para sa ating lahat. Kahit anong nangyayari sa ating paligid, may dahilan tayong magpasalamat. Hindi dahil perpekto ang ating sitwasyon, kundi dahil mabuti ang Diyos palagi. Pero baka may ilan sa inyo ngayon na nahihirapang magpasalamat. Baka pakiramdam mo, sunod-sunod ang pagsubok. Pagod na ang puso mo at iniisip mo kung may dahilan pa bang magpasalamat sa Diyos. Kung ikaw yan kapatid, gusto kong paalalahanan ka, hindi ikaw ang gumising sa sarili mo kaninang umaga. Hindi ikaw ang lumikha ng hangin sa iyong baga o nagpapatibok sa iyong puso sa buong magdamag. Iyon ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ang bawat araw na idinagdag sa ating buhay ay pagpapala. Kung may pagkain kang kinain ngayong araw, iyon ay mula sa kanyang probisyon. Kung may bubong kang tinutulugan, iyon ay kanyang proteksyon. Kung nakakabangon ka pa, nakakakita, nakakarinig, hindi yan maliliit na bagay. Iyan ay mga himalang madalas nating hindi napapansin. Minsan kasi nasasanay na tayo sa kabutihan ng Diyos kaya hindi na natin ito nakikilala. Parang background noise na lang. Pero isipin mo kapatid, kung wala ang pagmamahal at awa ng Diyos, nasaan na kaya tayo? Kung wala siya, anong magpapanatili sa ating buo sa gitna ng mga pagsubok? Sa Colossians chapter 3 verse 15 hanggang 17, sinabi, "At hayaang ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa inyong mga puso at magpasalamat kayo." Hindi lang ito tungkol sa pasasalamat bilang salita. Isa itong uri ng pamumuhay. Dapat ang kapayapaan ng Diyos ang naghahari, hindi takot, hindi galit, hindi yabang. Mula sa kapayapaan na iyon, dumadaloy ang pasasalamat. Kaya kapatid, hindi lang tayo tinatawag na magpasalamat tuwing may biyaya. Tinatawag tayong mamuhay na may pusong mapagpasalamat. Dapat ang salita ng Diyos ang humubog sa ating kilos, pananalita at desisyon. Maging sa pagsamba, sa pakikitungo sa iba, sa trabaho o sa tahimik na oras, ang pasasalamat ay dapat natural na dumadaloy. Pero madali ring mahulog sa bitag ng pagiging kampante. Kapag naging pamilyar na ang mga pagpapala, hindi na natin ito napapansin. Kapag maayos ang lahat, minsan nakakalimot na tayong magpasalamat. Akala natin, karapatan natin ang mga magagandang bagay sa buhay. Pero ang totoo, walang tayo kundi dahil sa Diyos. Ang pasasalamat ay nagpapaalala sa atin kung sino ang tunay na pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay. Hindi ito simpleng thank you. Ito ay pagpapakumbaba. Ito ay pagbaling ng ating pansin mula sa mga kulang sa buhay natin patungo sa kung anong meron na tayong biyaya. Kaya kapatid, kapag sinabi mong, "Salamat Panginoon," sabihin mo ito mula sa puso. Oo, magpasalamat ka sa bahay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, at sa kalusugan mo. Pero higit pa roon, magpasalamat ka sa mga bagay na hindi mo alam na iniligtas ka ng Diyos mula rito. Sa mga pintuang isinara niya, kahit hindi mo maintindihan noon, ngayon, alam mong may dahilan pala. Sa mga panalangin na hindi niya sinagot sa paraang gusto mo, kasi kung ibinigay niya noon, baka nakasama pa iyon sa iyo. Tandaan natin, hindi natin laging alam kung ano ang dapat ipanalangin.
Minsan nadadala tayo ng emosyon, humihiling tayo ng bagay na akala natin ikabubuti natin. Pero ang Diyos, nakikita niya ang kabuuan. Katulad ng isang mapagmahal na magulang na hindi ibibigay ang matalim na kutsilyo sa anak kahit gusto nito, ganun din ang Diyos sa atin. Kapag sinagot niya tayo ng hindi o hindi pa ngayon, hindi iyon pagtanggi, iyon ay awa. Kaya ngayong araw, kapatid, simulan mong itayo ang pamumuhay na puno ng pasasalamat. Hindi lang kapag masaya ka, gawin mong lifestyle ito. Kung kailangan, magsimula sa maliliit. Magpasalamat ka sa paggising mo ngayong umaga, sa panibagong pagkakataon, sa pagtitiis ng Diyos habang ika'y lumalago, sa mga taong nanalangin para sa iyo, sa Bibliyang hawak mo, sa mga sandaling akala mo tapos ka na pero hindi ka niya pinabayaan. Ang pasasalamat ay makapangyarihan. Pinapalambot nito ang puso, dinadala ka nito palapit sa Diyos. Binabasag nito ang pride, takot at pait. Binubuksan nito ang mata mo para makita kung gaano kabuti ang Diyos. Kahit mahirap ang buhay, hayaan mong ang buong pagkatao mo ay magsabing, purihin ang Panginoon, magpasalamat sa Kanya sapagkat Siya ay mabuti. Ang Kanyang awa ay walang hanggan. Tayo'y manalangin, Ama naming Diyos, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sabi nga sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, hindi ka lang nagsabing mahal mo kami, pinatunayan mo ito. Ibinigay mo ang pinakamahalaga sa iyo, ang iyong anak na si Jesus, para sa isang makasalanang tulad ko. Pwede mo naman akong talikuran, hayaan sa aking pagkawasak. Pero pinili mong magpatawad, pinili mong magsakripisyo, pinili mong magmahal. At sa iyo, Jesus, aking tagapagligtas, salamat. Salamat sa krus. Salamat sa lahat ng tiniis mo para sa akin. Hindi ko lubos maintindihan ang bigat ng iyong ginawa, pero alam kong ako dapat ang naroon. Ikaw ang banal, ikaw ang walang kasalanan, pero ikaw ang pinako. Hindi mo deserve ang sakit, ang hiya, ang pasakit, pero tinanggap mo lahat. Bawat sugat, bawat patak ng dugo, bawat sigaw ng hirap, lahat iyon ay dahil sa pag-ibig. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mong iligtas ako. Nakita mo ang kahinaan ko, ang pagkakamali ko, at kahit ganoon, sinabi mong, ako na ang bahala. Tinahak mo ang daan patungong Kalbaryo, hindi ka umatras. At hanggang ngayon, kahit lumipas na ang panahon, ang katotohanan iyon ay bumabasag sa puso ko. Paano ko mababayaran ito? Ang totoo, hindi ko kaya. Pero hindi mo hinihinging bayaran. Hinihingi mo lang ang tiwala, ang pagsuko, ang pananampalataya. Kaya Panginoong Jesus, tinatanggap ko ang iyong pag-ibig. Tinatanggap ko ang tawag mo. Tinatanggap ko ang pamumuhay na iniaalay sa iyo. Binibigay ko sa iyo ang puso ko, ang isipan ko, ang mga pangarap at kahinaan ko. Gusto kong mamuhay para sa iyo. Gusto kong ang buhay ko'y maging salamin ng iyong sakripisyo. Naway makita ng iba ang iyong pag-ibig sa akin. Gaya ng sinasabi sa Psalm chapter 7 verse 17, ako'y magpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang katuwiran, aawitin ko ang kanyang pangalan. Panginoon, ngayong araw, iyan ang ginagawa ko. Pinupuri kita, pinasasalamatan kita, dinadakila ko ang iyong pangalan. Salamat Jesus sa regalong buhay na walang hanggan. Ayon sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos
ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Dati, wala akong direksyon. Hindi ko alam na kailangan ko ng kaligtasan. Pero dumating ka, iniligtas mo ako, at hindi lang iyon, binigyan mo ako ng kapayapaan, ng tunay na kagalakan, ng isang buhay na may layunin. Lahat ng hinahabol ng mundo, kayamanan, kasikatan, kasiyahan, mawawala lahat iyon. Pero ang salita mo, Panginoon, mananatili magpakailanman. Ang krus, iyan ang pinakamalaking tanda ng pag-ibig sa mundo. Salamat sa hindi mo ako iniwan, salamat sa pagkalinga kahit hindi ko ito hiningi. Dati, wasak ako pero tinawag mo akong buo. Dati, makasalanan ako pero pinatawad mo ako. Dati, walang halaga ang tingin ko sa sarili ko pero binuhusan mo ako ng biyaya. Kahit sa araw-araw, kitang-kita ko ang kabutihan mo. Sa bawat paghinga, sa lakas ng katawan, sa pagkain sa mesa, sa tubig na malinis, sa seguridad ng aking pagtulog, lahat ito ay biyaya. Salamat Panginoon sa pagtugon sa aking mga pangangailangan, nakikita man o hindi. Maging ang kapayapaang matulog sa gabi nang walang takot o sakit ay regalo mula sa iyo. Hindi man ako mayaman sa material, pero sa iyo, Jesus, sapat na ako. Ikaw ang aking bahagi, ikaw ang kapayapaan ko, ikaw ang tagapagtanggol, tagapagtaguyod, Ama, at kaibigang tapat. Kapag pagod na ako, pinapaalala mo sa akin ang Lamentations, chapter 3, verse 22 hanggang 23. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nauubos. Ang kanyang awa ay laging sariwa tuwing umaga. Napakadakila ng iyong katapatan. Araw-araw binibigyan mo ako ng panibagong simula, kahit sa mga araw ng pagkatalo, kahit sa mga panahong puno ako ng panghihinayang, nariyan ka pa rin. Ang pag-ibig mo ay hindi nauubos, hindi nakadepende sa emosyon ko o sa mga pagkakamali ko. Patuloy itong dumadaloy dahil ikaw ay tunay na mabuti. Kaya Panginoon, itataas ko ang aking mga kamay, iaalay ko ang aking puso. Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng papuri. Ikaw ang hari, ikaw ang Panginoon, at dinadakila ko ang iyong banal na pangalan. Salamat sa krus, salamat sa biyaya, salamat sa paggising ko ngayon, salamat sa lahat-lahat. Mahal kita Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo, at ako'y iyo magpakailanman. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakaantig sa puso mo, isulat mo lang ang salitang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. Naway maranasan mo ang bawat biyayang binanggit sa panalangin ito. At kung may kailangan kang panalangin, huwag kang mahiyang magsabi sa comments. Ipagdarasal ka namin. Naway samahan ka palagi ng biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Jesus.